You invite Maharlika. Sabi mo, physical presence niya. Kailangan dito. At saka yung iba. Sino pa yung mga imbitahan natin? Pakito Ochoa. Dati Executive Secretary. Talagang nagtataka ako eh. Sino yung contact nito doon sa PIDEA para magbigay ng copy ng video? Kasi kung titignan natin, sir, yung camera, para ma-access mo yung niyan, nakasecure yan. Bakit ganun? Parang hindi kontrolado ni Director General Lasso yung kanyang agency. Parang bakit ganun? Well, Kumsek, you invite Maharlika in the next hearing. Sabihin mo, no online attendance, physical presence. Ha? Para malaman natin kung saan ang source ni Maharlika nito. Di ba? Sa kanya nanggagaling eh. Yes, sir. Go ahead. Your Honor, meron po kasi akong hinaharap na kaso ngayon na tungkol sa isang dating abogado namin dyan. Yung buong sequence nung pagtatalo namin ay nakunan ng CCTV. Ako po ang nagbigay nung buong footage ng CCTV na yun. Di ko na alam kung paano nakarating sa ibang bansa. Pero prinovidean ko yung kinasuhan ko ng footage. At ang may hawak po noon ay si Director Bitong kasi siya po yung chief ng intelligence ko. So, yung the whole footage of the whole sequence na yun, yung video clip na yun, the whole, binigay po namin sa yung tao na most likely nag-provide kay Maharlika. So, hindi po tama yung sinasabi na may leakage manggagaling sa amin. Hindi po. Binigay ko. Pinahintulutan ko po na mabigyan yung buong footage na yon. Sino, sir? Sino yung tao na yan? Yung si Attorney Delgado po na nag-file ng kaso laban sa akin. Kumsek, you invite Attorney Delgado. Next hearing. Your Honor, Mr. Chairman. Yes, go ahead. Maliban dun sa pre-ops, saka authority to operate, at saka dun sa video, meron pang mga agency orders na pina-plus sa social media na may classification na restricted. Bakit ito Yun nga Your Honor ito? Kaya nga, ang inaano natin, hindi ba natin makokontrol ito? Sir, paano? Ito, may marami rin nagkakalat. Paano anong gawin natin dyan? Your Honor, I have to admit, sa bilis po ng social media ngayon, ang bilis picturean ng dokumento, di ba? As much as possible, we follow procedures on how we keep our documents. But honestly, hindi mo naman talaga mababantayan din yan. And we take precaution on how we are supposed to be handling these documents. Pero kung minsan kasi, like issuance of orders, assigning somebody else to, somebody to another area, ayaw niya. Kontra. Ayaw niyang mailipat Madi-displace daw. O pipicturan. Tapos i-disseminate. O yan na. Tingnan niyo yung Parang paninira lang. Di ba, sir? So, honestly, eventually, itong mga orders na ito, may lalagay naman sa bulletin board But of course, yun nga, social media, ang bilis pong i-distribute. Much as we would like to prevent it from being spread out that easy, hindi po namin talaga makontrol kasi, yun nga, people work with their own cell phones. But, ina-exercise po natin dyan yung document security. Babalik po ako kay Morales. Yes, go ahead. Ito po ay napakasinungaling na tao We proved to you already kung gaano siya kasinungaling. Parang, bakit po tayo maniniwala sa kanya? I understand the committee and we are very grateful for you inviting us here, Your Honor. Pero nandito po yung PIDEA. I'm not here to protect anybody else, but it is the agency that I come here to present to you na kami po ay matino at tuwid kontra sa mga allegations niya. Kaya ito po yung sinasabi niya na under duress sila. Ba't hindi po natin tanungin kung talagang under duress sila? Ba't hindi po natin tanungin sila? Di ba? Kasi para... Isa-isahin natin. Yes, sir. Director Laura Nibato, were you under duress when you executed that affidavit? No, Your Honor. Thank you. Laila Abad. Not under duress, sir. Ivy Tolentino. Ivy Joy Tolentino. No, sir. Diana Amar.
No, Your Honor. Gregorio Camoa, No, Your Honor. Mark Omones, No, Your Honor. Attorney, hindi na pala kasama, Director Martin Francia. Wala po akong affidavit na pinirmahan, Your Honor. Ngayon lang po ako nagsasalita. At in fairness po sa aming Director General, napakamatuwid po niya. Sa kanya, wala siyang sinisino kung sino yung tatamaan. Pero ni minsan hindi niya po kami pinilit. Wala pong ganun, Your Honor. Thank you. Thank you for that information. Ako naman, kung alam ko na that's hindi katotohanan yan, kahit sino ka pang tao na mag-influence sa akin na mag-execute ako pinabit, never ako talaga mag-execute dahil ginanon mo yan di ba? Under oath mo yan. Alangan naman, bibinta mo yung sarili mo. Pero yung nga lang, wala kayo nung Sabado na yon, nung sinasabi ni Jonathan na kausap niya yung confidential informant. Yung apat nagsabi na wala. Kayo itong mga lalaki, nandoon ka nung time na yon? Wala po, Your Honor. Wala ka. Mark Omones. Wala rin po, Your Honor. So, what would be the effect of your affidavit na deny ninyo na nangyari yan doon sa loob ng PDEA? Pero wala kayo nung araw na yon. Anyway, what is important is hindi kayo in-influensya ni Director Lasso na mag-execute ng affidavit. Tatanda na yung serbisyo. Kaya pa kayong influensyahan. Ha? Director Bitong, you want to say something? Yes, go ahead. Yes, sir. Gusto ko lang pong ipaliwanag, sir, na as the Director of Intelligence Service, all of these confidential documents should have been under my custody. And I will tell you, sir, na wala po talaga ito, particularly yung message, yung documents na yan. Pero possibly, baka may ibang may hawak sa labas ng PDEA. Yun nga, hindi ako nagdududa sa inyo when you say wala. Sinabi ng director nyo na wala. Kayo lahat nagsabi na wala. Wala talaga. Alangan naman magpupumilit ako na nasa inyo ito kung wala ito. Pero yun din, hindi ko rin pwedeng i-snub, hindi ko rin pwedeng i-deny na andyan yung naka-plus kanina ba? Naka-plus kanina. Nandyan talaga existence nung papel na yan at saka yung gumawa, inamin na siyang gumawa. Ang problema lang yan, ang tanong natin kung sinong may position, actual position yan at nag-leak doon sa labas. Yun lang ating pinakatanong ngayon. Hindi ako nagdududa sa inyo when you say wala. General Lasso is a man of courage, integrity, and loyalty. Siguro, pareho kaming pinanggalingan ng PMA at hindi siya pwede magsinungaling sa akin. At ako rin, hindi ako pwede magsinungaling sa kanya. Hindi ako pwede magsinungaling sa kanya. Para matutunaw yung aming kaluluwa sa impyerno niyan kung magsinungaling ako sa aking kapwa PMAer. Ha? Pero yung nga lang, hindi ko rin pwedeng i-deny yung lumabas na papel. Andyan man talaga, existing. Nakasulat pa nga yung inyong mga sasakyan, di ba? Sasakyan ni Francia. Andyan lahat nakalagay. So, at saka yung gumawa mismo, nandito nga sa harapan natin, nagsasabi na talagang meron siyang kausap na tao na nagbigay ng informasyon. Yun nga lang, kung nakikinig ngayon yung, kung buhay pa yung confidential informant mo, Jonathan, na naglapit sa'yo, kung buhay pa yon at pumunta dito, mas maliwanagan tayo. Yung Your Honor, ang isa pa doon sa yung sinasabi ni Director General na Lasso na sinungaling ako. Hindi na ako nagtataka dahil pati si Pangulong Duterte na sinasabi na nakakita, nakabasa ng report na yan na binabanggit niya doon sa isang rally doon sa Tagum City na sinasabi niya yung report na si Maricel Soriano at saka yung si Presidente Marcos. Nakita niya, nabasa niya during nung kanyang presidency. Ibig sabihin, kung yung presidente
kinukumpirma niya na meron siyang nabasang report, may nakita siyang report, ibig sabihin, na-brief siya, nagkaroon siya ng intelligence brief patungkol dun sa report na yun. 2016 to 2022 si Pangulong Duterte. Paano nangyari na i-deny nila Gerald Lasso na hindi nag-exist yung dokumento na yun? Samantalang sinasabi ni Pangulong Duterte, dating Pangulong Duterte, na meron siyang nakita, pinakita sa kanya. Pinakita ng PDEA? Sino nagpakita? Your Honor, Bisaya po kasi yung kanyang salita during nung rally. Pero binabanggit niya po yung pangalan ni Maricel Soriano, ni Presidente, yung patungkol dyan sa na yan. Kaya Anyway, dapat i-re-raid ng PDEA. Yun po yung sinasabi niya. Bitong, ilang taong ka ng intelligence officer dyan? Matagal na po ako sa intelligence, sir, pero sa PDEA, sir, more than a year pa lang, sir. January 2023. Intelligence, saan ka? I was a retired general of the Armed Forces, sir. Ay, And Alpha Company ako, sir. Akong nagmamasid sa'yo nung... Ikaw pala si General. Sorry. sir. Matanda na tayo. Hindi kita na-identify kagad. General Bitong ka na Alpha Company? Yes, sir. Sorry. So, one year ka pa lang With PDEA, sir. PDEA. More than a year po, sir. Pero di ba nag-isap ka ba? J2, sir. J2. Yes, sir. And ISG, sir. So as far as you're concerned, hindi mo makita yung dokumento na yan? Wala po talaga, sir. Wala. Wala. Didlak tayo. Pero ako, hindi rin ako maniwala na wala yung papel na yan. Dahil, andyan Andyan. Nakaprint. Nakikita natin. Andyan. Sir, if I may add. Ito na. Oh. Ito na, nagalit na sa akin si Marlica. Senator Ronald Bato de la Rosa, si Marcos Bangag ang subject, hindi ako at si Morales. My God, magtatanong na ba ako na nabayaran ka ni Lisa? How irresponsible media personality. We are trying our best here to come up with the truth and nothing but the truth. Wala tayong pinapanigan. Ngayon, pati ako, tinitira na ni Marlica. Marlica, punta ka dito para pakinggan ka namin. Hindi yung gagamitin mo yung power of the media para siraan ako. Very responsible naman yan. The mere fact, pakinggan, kailangan itong hearing na ito dapat magpapile pa ako ng resolution. Then pag i-read pa ito sa plenary bago ito ma-assign sa committee ko para conduct ng hearing. But hindi ko ginawa yan. Ginamit ko yung aking oversight function para mabilis. Kasi ang ingay na nila natutulog daw ako, wala akong ginagawa. Hindi naman nila alam na bakasyon ang Senado. Paano ako makapag-aksyon na bakasyon ang Senado? Ang hirap niyo, Marlica. Please, kung mahal mo ang Pilipinas, magpakatotoo ka. Huwag mo idama yung tao dito na nagtatrabaho para sa katotohanan. Ay, nako. Kala ko ba? Anyway, hindi tayo dapat ma-distract dyan because ang ating purpose dito is malaman ang katotohanan. Malaman ang katotohanan. Bakit, Jonathan Morales, do you feel na
ikaw ang kinikrucify ko dito ngayon sa hearing na ito? Do you think, please tell me, No, if Your I am Honor. being unfair to you, if I am being persecuting, very persecuting to you, please tell me. No, Your Honor. Ha? No, Your Honor. O bakit sinabi ni Maharlika na gano'n daw ang ginagawa ko? Hindi ko po alam, Your Honor. Kilala mo ba si Maharlika? Doon lang na-interview po, nung tinawagan po ako. Pero wala po akong personal relationship sa kanya. Wala po. Kaya kung napanood niyo po yung interview ko sa kanya, hindi ako, yung mga ibang information, hindi ko po sinasabi. Maharlika, tingnan mo. Kung ilang senador andito ngayon, nakaupo. Kung nakikinig ka ngayon, Maharlika, sino lang ang senador nandito ngayon nag-hearing? Why? You ask yourself. Kung sinong senador lang ang gustong malaman ang katotohanan. God damn. I know you're monitoring right now. Kung mahilig ka mang baboy sa ibang tao, huwag mo kong samang babuyin dahil hindi ako tatahimik dyan sa ginagawa mo. Nababayaran ako ni Lisa Marcos? How dare you? How dare you? Do you think may presyo yung mukha ko? Itong hirap nitong social media ba? Anybody can just castigate anybody without unfairly. Pati tayo, dinadamay ito. Kung gusto kong pagtakpan si Presidente Marcos, dapat hindi na ako nag-hearing dito. Maharlika. Ha? Hindi na ako nag-hearing dito. Kung gusto mong nabayaran ako ni First Lady, wala na. Hindi ko na ito ginandak ng hearing. But my God, we are talking about the future of the Philippines. Future ng Filipino people. Drugs ito. Kaya ako nag-hearing. At huwag mo akong i-accuse ng mga ganun. God damn. My God. Anyway, I don't care about your impression. I'm here to do my duty as the chairman of the Senate Committee on Dangerous Drugs. Kung sinasabi mo na bayaran or na-influence ako, no! Nobody can influence me. This committee is independent and it can use its power. Lahat ng power ng committee na ito para malaman ang katotohanan. Hindi po tayo magpapadikta kahit sino man. I was elected by the Filipino people para gampanan yung aking mandato. And here I am. I'm doing my job. I'm doing my job. We are a co-equal branch of government with that of the executive. Baka sabihin mo, under the baton, under the dictates of Malacanang ako. Never. No, my dear. Hindi po kami kaya diktahan ng Malacanang because we are co-equal branch of government. Hindi po na kami kayang diktahan. Kaya huwag mo akong sabihan na binayaran ni Lisa Marcos. God sakes. Hindi mo lang alam kung ilang gira dinaanan ko. Wala po akong inatras ang gira. Hindi po ako umatras sa laban. Ito, simple dalawang dokumento, atrasan ko ito. Ano ka? Hello?
Sorry. Nagpalabas na ako ng sama ng loob. Sorry kung apektado kayo. I'm doing the best of within the best of my ability na magampanan ko yung papel ko dito. Na walang kinikilingan, na walang pinapaboran. Hindi po ako pwedeng diktahan kahit sino man. Kung may makapagdikta man sa akin, ang asawa ko lang siguro. Kasi under desire ako. Pero yung ibang tao dyan, never ako magpadikta. It's very unfair. Kinabukasan ng Pilipinas sa pinag-usapan natin dito, Kaya, dapat walang personalan. Alam mo, kung hindi ka nag-aral ng investigation, Marlica, lilecturan kita. Ang pag-iimbestiga po, madam, ay huwag mong haluan ng feelings. Huwag mong haluan ng emosyon. You stick with the facts. Kaya itong mga facts natin ngayon ginagather. Hindi tayo pwede magpalabas ng emosyon dito na kumakampi ka kanino at pinapaboran mo si ganito. Hindi po. Failure ang investigation mo dyan kapag haluan mo ng emosyon. Failure. Walang pupuntahan ang investigasyon mo. Kaya facts ang hinahanap natin dito. Galit ka pala kung tinatanggap ko yung facts na binibigay ng PDEA sa akin. Gusto mo lang yung facts ni Jonathan Jonathan Morales lang tatanggapin ko. So anong klase investigasyon yan? One-sided. God damn. Huwag mo kong turuan sa investigasyon dahil nag-retire ako. Baka hindi mo alam na top notcher ako sa FBI National Academy.